Kapag po hinahanap nila kami, pakisabi na lang po na nandito kami ni Rosalinda sa Harden. Nagpapahangin lang. Bakit mo pa kailangang ipaalam sa kanila? Dahil sigurado nga hanapin ka nila. At mag-aalala sila kapag hindi ka nila nakita. Nagawa nga nila akong hindi pansinin sa loob ng 21 taon eh. Hayang ka na naman sa sama ng loob mo sa kanila. At yung si Charnilda, napansin mo ba? Bigla siyang nataranta nung may ibinulong yung katulong sa kanya. Baka naman may kinalaman sa tubuhan. Alam mo naman, doon ang gagaling ang kabuhayan ng pamilya nyo. Pamilya nila. Hindi naman nila ako isinasali. Kita mo? Natiis nila akong palakihin ng ibang tao. Hindi ka naman nila pinabayaan. Nagpapadala sila ng pera sa amin. Higit sa pangangailangan mo. Pera lang ang ibinigay nila. Pero binigyan niyo ako ng pamilya. Baka may mabigat silang dahilan kung bakit kanila kailangang ilayo at paalagaan sa iba. Ano man ang dahilan nila, dapat kinausap nila ako. Kadugo nila ako, di ba? Baka yun ang balak nila. Kaya sila nagpadala ng sulat at pinapunta rito. Hindi lang para ipagdiwang ang kaarawan mo. Para na din siguro magpaliwanag. Puro sila kaartehan. Akala siguro nila ganun-ganun na lang ang lahat. Isang sulat lang at... Ayun! Kunwari ka pang may sinisipat-sipat dyan. Hindi mo pa sabihin na ayaw mo nang makinig. Nakakasakit ka ng damdamin. Alam mo lagi kitang pinakikinggan. Huwag kang magmarakulyo dyan. Kung hindi, anong interesante dyan sa talahiban? Aber nga, nagsasalita ako dito, nandiyan naman ang atensyon mo. Kanina pa nagwawala tong pantog ko eh. Ang layo naman ng palikuran kung babalik pa ako. Bakit hindi mo agad sinabi? Sige na, lumarga ka na. Eto na nga. Ano pa namang baho dito? Parang amoy bulok. Umalo pa ang amoy ng asupri ba yun? Eduardo, may kinakausap ka ba dyan? Wala. Diyan ka lang. Saglit lang ako dito. Grabing kabaho naman dito. Ha? Sinong lang dyan? Ungol ba yun? Ano ba yun? May ibang tao ba dito? Anak naman ng... Tadapa na ako. Ano ba itong nakaharang na to? Sanga. Pero bakit parang malambot? Teka nga. Diyos ko po. Bangkay. Bangkay to. Bakit may bangkay dito? Eduardo, anong nangyayari sa'yo dyan? Nandyan na ako. Pabalik na. Oh, ano nananakbo ka? Para kang hinahabol ng demonyo, namumutla ka pa, oh. May bangkay doon. Ha? May bangkay doon sa talahiban. Ano? Ika-24 ng Pebrero noong nakaraang taon. Ika-21 kaarawan ko. Sabado, matapos ang aking simpleng birthday celebration, ibinahagi sa akin ni Lolo Elias ang isang kwento mula sa nakaraan ng kanyang adoptive father. Naitago na lang po natin sa pangalang Eduardo. At ang kwento niya ang gusto ko sanang ibahagi sa inyo. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, ayon sa lolo ko, ang mismong araw daw kung kailan ako pinanganak ay ang siyang araw din kung kailan unang nakaranas ng kababalaghan si Eduardo. Matapos itong makakita ng bangkay sa bakanting lote na katabi ng hasyendang pagmamayari naman ng angkan na itago na lang natin sa tawag na Pamilya Vicente. At hindi niya inaasahan na yun pala ang magiging mitya ng isang karanasang hinding-hindi niya malilimutan. Ano yung narinig ko, Eduardo? Bangkay-bay ka mo? Saan? Charnilda, kanina pa po ba kayo dyan? Kararating ko lang dito, Rosalinda. Inahanap na kayo ng tiyo Danilo mo. May katulong na nakapagsabi nandito daw kayo sa hardin. Ninang Ernilda, buti at nandyan na kayo. Tumawag po kayo ng pulis. O kaya, tanod. May bangkay po akong nakita sa talahiban. Ganun ba? Teka, titingnan ko. Ninang! Oh, ano taninigaw ka, Eduardo? Ang sabi ko po, nakakita ako ng bangkay. Bakit mo para wala man lang kayong reaksyon? Anong gusto mo? Mag-histerya ako? Gumawa ako ng skandalo sa mahalagang araw na ito, ganun ba? Hindi po sa ganoon, pero bakit po sobrang naman kayong kalmado? Ni hindi ko man lang kayo kakitaan ng pagkataranta. Iho, sa ganitong lugar, kahit ano ay pwedeng mangyari. Kung hindi matitibay ang loob namin, malamang napabayaan na din itong asyenda.
na minana pa namin sa aming mga ninunong Kastila. Sinasabi niyo po ba na madalas mangyari to sa inyo dito? Madalas po kayong makakita ng bangkay? Hindi. Pero hindi pa tayo sigurado sa nakita mo. Sigurado po ako sa nakita ko, Ninang. Bangkay nga ho yun ng tao. Malalaman natin yan. Sa ngayon, pumirmi muna kayo ni Rosalinda dito. Titinan ko yung bangkay na sinasabi mo. Iniwan sila saglit ni Ernilda para pumunta sa talahiban. Tansya ni Eduardo ay may ilang minuto ang lumipas bago nila nakita ulit si Ernilda na lumabas mula sa likod ng nagtataasang talahib. Iiling-iling itong lumapit sa kanila. Mukhang namalikmata ka lang, Eduardo. Wala akong nakita doon. Paano pong wala? Nandun po yung Ninang. Abay, wala nga ako nakita, iho. Kung gusto mo, bumalik ka doon para makita mo nagsasabi ako ng totoong walang bangkay sa talahiban gaya ng ipinipilit mo. Ako po? Babalik at titingnan ko? Nagbalik na naman yung utal mo. Oo, ang sabi ko, bumalik ka doon. Hindi ka naman mag-iisa, sasamahan kita. Sasama na din po ako. Sige, Rosalinda, sumama ka na nga. Mas maganda kung madami tayo magtitingin. Baka nga hindi ko lang nakita ang bangkay na sinasabi nitong si Eduardo. Yun nga din pong nasa isip ko. O Eduardo, umuna ka na. Turo mo sa amin kung saan mo eksaktong nakita yung bangkay. Halos mabingi si Eduardo sa kabog ng dibdib niya. Kulang na lang ay bumaliktad ang sikmura niya dahil sa kaba. Gusto niyang malakbo. Sino nga ba naman kasing ang gugustuhing makakita pa ulit ng bangkay? Pero dala ng hiya at pride bilang lalaki, tiimbagang siyang umuna. Nanginginig ang kamay ni Eduardo na hinawi ang mga talahib na madaraanan nila. Dito po, Ninang. Dito ko nakita yung bangkay. Teka, asan na yun? Dito ko lang yung nakita. O, hindi ba tama ako? Wala nga dito. Paano kung may nagtago? O nag-alis lang hunan, tiya? Hindi naman siguro magkakamali si Eduardo sa nakita niya. Nang ganong kabilis? Sino naman kayang makakagawa ng ganoon? Hindi ko po alam. Pero tiwala ako sa sinasabi ni Eduardo. Naniniwala po ako na may nakita nga siya dito kanina. Tumikim ka ba ng alak, Eduardo? Yung pinya kulada lang po, Ninang. Matapang na alak ang inihalo doon. Sinasabi niyo po bang dala lang ng kalasingan ang nakita niya? Iha, hindi ko binabaliwala ang sinabi ni Eduardo. Kita mo naman, pagkasabi niyang nakita niya, agad kong tiningnan. Pero 3 na tayong tumingin at wala talaga tayong nakita. Narinig niyo ba yun? May kumakaluskos po doon. Baka dagang palay, marami niyan dito. Mabuti pa bumalik na tayo sa hardin. Sandali lang po, Ninang. Oh, bakit? Naamoy niyo po ba yun? Ang alin, iho? Yung parang manamis-namis na amoy bulok? Oo nga. Nakakasuka. Baka bulok na daga lang yon. Sus, kayo naman. Tayo na pabalik sa loob. Ninang, nung makakita po ako ng bangkay dito, nakarinig po muna ako ng mga kaluskos at nakaamoy din ako ng amoy bulok na parang may halong asopre. Ha? Ano yun? Diyos ko. Anong nangyayari dito? Si Danilo na ninong ni Eduardo at siyang tsuhin ni Rosalinda ang nakita nilang dumating. Doon napansin ni Eduardo na tahimik na ang paligid. Hindi na niya naririnig ang tunog ng banda ng musiko na inibita ni Danilo para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Rosalinda. Kanina ko pa kayo hinahanap. Ipakikilala ko sana kayo ni Rosalinda sa mga bisita. Nasa hardin lang po kami, Ninong. Hindi naman ito hardin Eduardo. Talahiban ito. Ano bang ginagawa niyo rito? Nakakita daw ng bangkay itong si Eduardo dito mismo sa talahiban. Bangkay? Nasaan? Wala akong nakikitang katawan dito. Sigurado ako na may nagtago nun. Sigurado ka? Bakit? Nakita mo rin bang sinasabing bangkay nitong si Eduardo? Hindi. Pero naniniwala po ako sa sinabi niya. Mas pipiliin pa niyang paniwalaan ang hindi niya kadugo. Yang hindi ko kadugo na yan, tiya, ang nagbigay sa akin ng pamilya. Isang pamilya na kailanman ay hindi nyo na ibigay sa akin. Ikaw na walang utang na loob ka. Kung alam mo lang kung ano ang sinakripisyo ng tiyuhin mo para lang magkaroon ka ng normal na buhay, hindi mo kami pagsasalitaan ng ganyan. Anong utang na loob ho bang sinasabi nyo? Yung perang ginastos nyo sa akin? Tama na kayo. Ang mabuti pa bumalik na kayo sa loob. Magpahinga na tayong lahat. Bukas na natin ituloy ang usapang ito.
Dahil sa naging pagtatalong iyon ng magtiya, hindi na lang pinilit pa ni Eduardo ang tungkol sa bangkay na nakita niya. Nanahimik na lang siya para hindi na makadagdag pa sa tensyon. Pero hating gabi na ay nananatili pa rin siyang gising dahil sa malalim na pag-iisip tungkol sa nangyari. Lahat na'y ginawa niya para antukin. Pero maya-maya lang ay nakarinig na naman siya bigla ng ingay sa may hardin mula sa bintana ng kwartong tinutulugan niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at doon ay nakita niya si Danilo at Ernilda at narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Maaari bang magpahinga na muna tayo, Ernilda? Saka na tayo mag-usap. Kailangan mag-usap na tayo ngayon, kuya. Problema dinala mo sa ginawa mong pagpapapunta kay Rosalinda dito. Darating din naman tayo sa puntong mamumroblema tayo sa kanya. Kung hindi natin yun haharapin ngayon, kailan pa? Paano natin ipapaliwanag ang bangkay na nakita ni Eduardo? Buti mabilis kong naitago yon. Masyado lang matalas ang pamangkin natin. Kinutuban agad na may nagtago ng bangkay. Kasalanan mo din naman, Ernilda. Hindi ka nag-iingat. Kakain ka na din lang sa bakuran pa natin. Nagugutom na ako. Isa pa, maingat ako, kuya. Alam mo yan. Maingat? Bakit tayo nag-uusap ng ganito kung naging maingat ka? Gaya ng sinabi mo, ha? Bakit may nakita yung inaanak natin? Itinago ko ang bangkay kagaya ng nakasanayan na natin. Aba, mari ko magbigla na lang kasing pumunta sa talahiban niya si Eduardo at makikita niyang iniwan kong bangkay doon. Bakit hindi mo na lang hinayaan? Nakita na Bayain na natin ang mga pulis ang mag-asikaso nun. May ilan naman tayong kakilala na alam din ang sitwasyon dito. At ano? Magkaroon ng iskandalo sa pagdiriwan ng kaarawan ni Rosalinda? Ganun bang gusto mo? Kaysa naman naghihinala ang pamangkin natin. Alam mo kung gaano kausisay ang batang yon? Ay, hindi naman siguro. Anong hindi? Ayun. At ayaw ka ng tantanan. Hindi kayo makaalis-alis sa talahiban. Isa pa, kamunti ka na kayong maabutan ng aswang na Cervantes na naghahapunan din. Oo, alam ko. Sila lang ang may dalang mabahong amoy na parang nabubulok. Kaya nga niyayaya ko na si Rosalinda at Eduardo umalis na Talaga ba? Bakit inabutan ko pa din kayo sa talahiban? Lintek naman kasi yan si Eduardo. Ang talas ng tenga. Isa pa yan. Paano kung pareho ng mag-usisa ang dalawang yon? Ano nang paliwanag na ibibigay natin? Mag-usisa man sila. Ano pang magagawa nila? Magtutunog guni-guni na lang ang nakita ni Eduardo. Sinunog ko na sa pugo ng bangkay. Naidispatcha ko na din ang abo at buto. Kahit pa. Alam mong hindi na bata ang dalawang yon. Hindi mo na sila mapaglalalangan. Katulad na lang kanina sa talahiban. Mabuti na lang at nasa paligid pa si Waldo. Nag-anyo siyang wakwak para lituin kayo. Ganon! Si Waldo talagang pupurihin mo. Hinaan mo yung boses mo, baka magising sila. Walang makakarinig sa akin dahil dulong mga kwarto ang ibinigay ko kina Rosalinda at Eduardo. Halos mahimatay si Eduardo sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Totoo nga na may nakita siyang bangkay. At totoo ang kutob ni Rosalinda na may nagtago ng bangkay. Ano nang gagawin niya? Paano kung malaman nila na nasa kwarto siya nakatabi mismo ng hardin at narinig niya ang usapan nila? Nasa gitna siya ng paggalito at pag-aalala nang marinig niyang magsalita si Danilo. Talaga ba? Bakit? Nakawang bintana ng kwartong yan. Baka naiwan lang ng katulong. Iniutos ko kasi kaninang pahanginan ng mga kwarto. Ganun ba? Bakit parang gumagalaw yata ang kortina? Masyado ka namang mausisa rin, kuya. Hangin lang siguro may gawa niyan. Ernilda, walang kahangin-hangin ngayon. Alam mo, kaya ka napapahamak dahil dyan sa pagiging pabaya mo Teka, oo nga no. Baka naman daga kaya? Kaysa puro tayo baka. Mabuti pa itingnan na natin. Hindi ako pwedeng manatili dito. Baka maisipan nilang tignan tong kwarto. Hindi nila ako dapat abutan dito. Isa pa, kailangan sabihin ko kay Rosalinda ang narinig ko. Pero paano? Sila na ba yan? Nalaman na nga yata nilang nandito ako. Nakita pa nila ako. Anong gagawin ko? Akala talaga ni Eduardo ay sina Ernilda at Danilo ang kumakatok. Kaya naman nagdesisyon siya na tumalon na lang sa bintana. Kahit pa medyo may kataasan yun. Naisip niya na kung siniswerte siya,
Mamamatay siya at di na niya mararamdaman ang panlalapan ng aswang sa kanya. Naisampa na niya ang isa niyang paa nang marinig niyang magsalita ang kumakatok, si Rosalinda. Eduardo? Eduardo, nandito ka ba? Boses yun ni Rosalinda. Rosalinda, nandito ako. Eduardo, nandito ka lang pala. Rosalinda, teka. Bubuksan kong pinto. Pasok ka, bilis. Teka lang, wag kang manghigit. Madadapa naman ako sa'yo. Pasensya ka na. Baka kasi makita tayo ni Ninong at Ninang. Silang dahilan kung bakit hinahanap kita. Ha? Bakit? Ipinapahanap nila ako sa'yo? Dadalhin mo ako sa kanila? Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo ako hinahanap kung ganun? May nalaman kasi ako eh. Kani-kanina lang sa Mayardin. Teka nga. Bakit ka ba nandito? Ang alam ko magkatabi tayo ng kwarto. Yung katulong na nag-asikaso sa atin kanina, ang nagdesisyon na dito ako patulugin. Abi, bakit daw? Nalimutan daw niyang sabihin kina Ninong na hindi pa tapos ang pagkukumpunin ng kwarto at hindi pa pwedeng patulugan. Kaya ito ang ibinigay sa aking kwarto. Kaya pala, buti na lang inuna kong subukang katukin tong mga kwartong nasa bukana ng pasilyo. Kaya nahanap agad kita. Muntik mo na akong hindi abutan. Ha? Ang totoo niyan. Patalon na ako sa bintana kung di ko lang narinig ang boses mo. Ano? Bakit naman? Akala ko, Hindi kasi ako makatulog. Baka namamahay ako. ganun din ako. Nasa hardin ako kanina, nagpapahangin. Baka sakaling antukin ako. Kaya lang, Kaya lang ano, bigla akong nakarinig ng ingay. Parang pagaspas ng malaking pakpak. Pag-angat ko ng tingin, dun ko nakita ang isang malaking itim na ibon. Napababa sa gitna ng hardin. anong ginawa mo? Natakot ako. Kaya nagtago ako sa likod ng makapal na halaman. Malapit sa kinatatayuan ko. Tapos nakita kong lumapag yung malaking ibon at At ano? Rosalinda? Bakit nangihinig ka? biglang nagbago ang anyo niya, Eduardo. Bigla siyang naging tao. Diyos ko po. Nakita mo ba kung sino? Oo, si Tio Danilo. Eduardo, siyang malaking ibong yon. Pagkarinig ng pangalan ng kanyang ninong, agad na natigilan si Eduardo. Napatitig siya kay Rosalinda. Tinitingnan niya kung nagloloko lang ito. Pero walang pagbibiro sa mata nito. Pasalampak na naupo sa lapag si Eduardo. Tumitig ulit siya kay Rosalinda. Naramdaman ni Eduardo ang biglang pagbaha ng kaba sa dibdib niya. Naisip niya na kung aswang Nino Danilo niya, hindi malabong aswang din si Rosalinda. Bigla siyang napausod palayo sa kasintahan. Nagtaka si Rosalinda sa inakto niya. Ano't bigla kang umusod palayo? Wala naman. Umusod lang ako. Hindi nga. Teka, iniisip mo bang... Hindi ano? Bakit ko namang iisipin na aswang ka? ganon. Di iniisip mo nga. Panginoon ko, hinaan mo boses mo. Iniisip mo nga na aswang ako? Masisisi mo ba ako? Kadugo mo mga yun eh. Mag-isip ka nga. Kung aswang ako, nilapa ko na sana ang buong pamilya niyo noon pa. Pasensya ka na, Rosalinda. Talagang nagugulo na ako sa mga nangyayari ngayong araw eh. Huwag ka sana magalit sa akin. Hindi rin naman talaga kita masisisi, Eduardo. Pero hindi lang naman ikaw ang nagulat. Wala akong alam tungkol dito, maniwala ka. Naniniwala ako sa'yo. Sandaling katahimikan ang namagitan sa dalawa bago muling nagsalita si Eduardo. Maya-maya, Teka, Rosalinda, hindi mo ba napansin? Ang alin? Parang bigla yatang tumahimik ng todo ang paligid. Teka, sisilipin ko sa bintana kung nandyan pa sila. Uy, teka lang, baka makita ka nila. Umalis ka nga dyan. hindi pinansin ni Eduardo ang babala ni Rosalinda. Lumapit siya sa bintana at hinawi ang kurtinang tumatakip mula doon. Rosalinda, wala na sila sa hardin. Pakiramdam ni Eduardo, tumigil ang tibok ng puso niya. Pagkarinig niya ng mga katok, tumingin siya kay Rosalinda. Parehas lang pala sila na nanlalaki ang mga mata dahil sa takot. Sabay pa silang napaigtad ng maulit ang mga katok. Alam namin na naandyan kayo sa loob. Eduardo, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Sumuko na lang tayo. Sumuko? Ano tayo, kriminal? Alam kong gising kayo, Eduardo, Rosalinda. Buksan niyo ang pintong ito. Mag-usap tayo. Ano na, Eduardo? Umisip ka ng paraan. Sa bintana. Tara! Ano? Pangalawang palapag to, Eduardo. Oh, teka, ano yun? Ang alin? Parang nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Tsaka mo na alalahanin yun. Tayo na.
Sa bintana tayo dumaan. Sinasabi mo bang tatalon tayo? Anong mas gusto mo? Ang tumalon tayo sa bintana o ang lapahin tayo ng mga yan? Pero mababalian tayo dyan. Oo, tama siya, Eduardo. Mababalian kayo kapag tumalon kayo mula sa bintana ng kwarto. Kung ako man ang makakakita ng tao na nakaupo sa pasimano ng bintana ng kwartong nasa ikalawang palapag, hihiyaw din ako. Yun mismo ang nangyari kay Eduardo at Rosalinda. Pagkakita nila kay Ernilda, sa sobrang takot nila ay nahimatay sila habang sumisigaw. Nang bumalik ang malay ni Eduardo, agad niyang napansin na nakahiga siya sa sofa. Maliwanag na rin ang paligid. Nakita niyang tulog pa si Rosalinda sa kabilang sofa. Rosalinda, gising! Gising ka na pala, Eduardo. Oh, huwag niyo po kaming lapain! Palisin niyo na lang po kami! Pangako po! Hindi po namin kayo susuplong! He! Magtigil ka nga. Nahulog ka na mula sa sofa, oh. Kapuputok pa lamang ng sinag ng araw, kaingay mo na. Nakukuriri ako. Huwag niyo po kaming lapain! Parang ang awa niyo na po! Ano bang lapain ang pinagsasabi mo? Wala kami balak na ganon. Heto nga, pinagtimpla ko pa kayo ng kape. Wala po talaga kayong balak na lapain kami. Kung itinatapon ko kaya sa iyo itong mainit na kape para maging nilaga ka na, ha? At sa gayoy malapa na kita. Huwag po! Maawa po kayo, Ninang! Halos maihi sa takot si Eduardo, lalo na nang nalapitan siya ni Ernilda at gitgitin sa sofa. Daramdaman niya ang mainit na hininga ng babae sa mukha niya. Sisigaw na sana si Eduardo nang biglang dumating si Danilo at inawat si Ernilda. Ernilda, tama na yan. Oh, Kuya Danilo, gising ka na pala. Hindi ka na bata para manakot ng ganyan. At ikaw naman, Eduardo, pinapasama mo ang loob ko. Ninong? Matanong nga kita, ilang taon mo na ba kaming kilala ng ninang mo? Mula nung bata pa po ako. At ilang beses nang nakitulog dito sa aking asyenda ang mga magulang mo? Hindi ko po bilang pero sigurado po ako na maraming beses na. Sa tingin mo ba, kung talagang nais ka naming kainin ni Ernilda, buhay ka pa hanggang ngayon? Pasensya na po, Ninong. Mahirap pong tanggapin ang lahat ng to. Aswang kayo, tao kami. Kahit naman po sinong matatakot, di ba? Oo, naunawaan ko kayo. Pero sana naman, pakitaan niyo din kami ng konting tiwala. Aswang mga kami. Marunong kaming kumilala ng pamilya at kaibigan. Pero Ninong, ano man po ang sabihin nyo, ang malamang aswang kayo ay hindi po nakakatulong sa imahe nyo sa paningin namin ni Rosalinda. Kaya nga pinauwi ko si Rosalinda dito upang ipaliwanag ang sitwasyon ng pamilya namin. Yun nga lang. Hindi lang namin inasahan na magsasama siya ng ibang tao. Nasaktan si Eduardo sa narinig niyang pagtawag sa kanya ng kanyang ninang Ernilda na ibang tao. Tunog itsapuera gayong inaanak siya ng magkapatid na Vicente na sina Ernilda at Danilo. Isa pa, para na silang pamilya ni Rosalinda. Nakatungo ang ulo na nanahimik na lang si Eduardo. Nagulat na lang siya nang biglang magsalita si Rosalinda na nagtutulog-tulugan lang pala. Hindi ibang tao si Eduardo. Mabuti naman at nagdesisyon ka nang tumigil sa pagkukunwaring tulog, Rosalinda. Nakikiramdam po ako sa sitwasyon. Naninigurado kung ligtas nga ba kami mula sa inyong mga aswang. Hayun! Nalimutan na agad na kadugo tayo. Aswang na lang ang tawag sa atin. Ganyan ba itinuro sa'yo ng mga nagpalaki sa'yo, ha? Huwag niyong idinadamay ang pamilya ni Eduardo dito. Itigilan ninyo yan. Hindi pa ba tapos ang pasaringan ninyo? Aba, daig pa ninyo ang hindi magkadugo. Sumusobra ng kagaspangan ang ugali ng pamangkin natin, kuya. Dapat sa kanya swituhin. Masyadong soberbyo. Lamigan mo lang ang ulo mo, Ernilda. Unawain natin sila. Hindi madaling tangkapin ang tungkol sa ating pamilya. Kung yan ang gusto mo, kuya, sige. Maswerte ka, Rosalinda. Kung nagkataon ng mga magulang namin ang nakatapat mo, papaling ang mukha mo gawa ng sampal. Ikaw naman, Rosalinda. Totoong hindi kami ang nagpalaki sa iyo, pero wala kang karapatan na magsalita ng lampas-lampasan sa amin. Lalo't hindi mo naman alam ang punot dulo ng mga bagay-bagay. Hindi ko na gustong malaman pa. Rosalinda, sinisikap ng pamilya mo na ayusin ang relasyon nyo. Bakit hindi mo muna pakinggan ang panig nila? Hindi, Eduardo. Aalis na tayo. Tio Danilo, kung totoo po na nauunawaan niyo ako, pabayaan niyo na po kami ni Eduardo na umalis. Hayaan niyo na po kung tuluyang mabuhay ng malayo sa inyo. Kung yan talaga nais mo, ibibigay ko sa iyo. Kahit na masakit para sa amin ang tiyahin mo na hindi ka namin makikita. Hayaan mo,
sa Miyerkules, ipahatid ko kayo papuntang daungan ng barko. Salamat po, Tio Danilo. May ilang bagay lang sana akong ipakikiusap sa iyo, Rosalinda. Ano po yun? Una, huwag kang aabutan ng paglubog ng araw na gumagala pa sa paligid ng asyenda. Hindi kita mapoprotektahan kung hindi kita nakikita. Maprotektahan? Saan? Sa inyo ni Tia Ernilda? Huwag kang manuya, Rosalinda. Mahalaga ito. Kung talagang nais mong makaalis ng ligtas sa lugar na ito, makikinig ka. Sige po. Pangalawa, iwasan mo ang mga tao na nasa kabilang asyenda. Bakit? Sino pa sila? Mga mamamatay aswang? Mga kalaban sila ng angka natin. Sila ang mga Cervantes. At matagal nang may sigalot ang mga pamilya natin. Pagkatapos noon, hindi na dinagdagan pa ni Danilo ang sinabi niya. Hinayaan na sila nito. Pagsapit ng tanghali, niyaya ni Rosalinda si Eduardo na mamasyal sa paligid ng hasyenda. Walang kahit anong tukoy na direksyon ang paglalakad nila. Basta't naggagala lang sila para malibang. Hanggang sa may nakita silang batis na malapit sa taniman ng tubo. Doon na sila inabot ng hapon. Naku! Hinapon na pala tayo. Oo nga. Bumalik na tayo bago tuluyang lumubog ang araw. Naku po, ano ba yan? Naku po! Ano ba yan? Bigla namang umulan. Ayun, may namamatan akong kubo sa may ibayo. Sumilong muna tayo doon. Lalong lumakas ang ulan. Hindi ko na halos mabista ng buong taniman. Mukhang magtatagal tayo dito. Baka kung saan tayo mapapunta kapag sumugod tayo sa gitna ng ganito kalakas na ulan. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magpatila na lamang muna. Ayon sa kwento ni Lolo Elias sa akin, naikwento ng Papa Eduardo niya sa kanya na lagpas 2 oras silang nanatili ni Rosalinda sa kubo. Dahil sa wala silang makita sa paligid, kundi puro puti dahil sa walang hinto na buhos ng malakas na ulan, kalokohan na lang kung magpapatuloy pa sila. Lubog na ang araw nang tumila ang ulan. Sa wakas, tumila ng maladilob yung ulan na yon. Makakabalik na tayo sa mansyon, Rosalinda. Oo nga. Buong akala ko talaga hindi natitigil. Pero nasa na kaya tayo? Hindi pamilyar tong lugar sa akin. Hindi ko alam. Teka, nasan ba yung batis? Eduardo? Bakit, Rosalinda? Bigla namang naging tensyonado ang boses mo. Alam ko ginabi tayo. Eto na nga At inaalam ko na nga kung saan tayo nang galing. Saglit lang. Hindi mo ba napansin ang sangsang ng amoy sa paligid? Ngayong nabanggit mo, parang ganito yung naamoy ko ng gabing yun sa Talayban. Ungol ba yun? Ayaw ko mang umayong sa'yo pero... Oo, tama ka. Ungol yun. Anong gagawin natin? Paano kung biglang may lumabas na aswang dito? Kung mangyari yun, magpapahesus na lang talaga tayo. Pero walang aswang na lumabas mula sa nagtataasang mga tubo. Biglang nawala ang ungol na narinig nila at ang masangsang na amoy sa paligid. Kaya naman sinamantala nilang dalawa yun at nanakbo sila sa direksyon kung saan ang galing ang tunog ng agos ng batis. Tama naman sila, pero madilim na nang maabot nila ang batis. Halos wala na silang makita sa paligid. Nakabalik na tayo dito? Pero dumilim na ng tuluyan. Oo nga. Pero tanda ko na ang pauwi mula dito. Kung tutumbukin natin ang daan na ito, makakabalik tayo sa mansyon ng mga Vicente. Eduardo, ayun na naman yung kaluskos. Manakbo na tayo! Hindi ko na kaya. Namimitig na mga binti ko sa katatakbo natin eh. Gustuhin ko mang pagpahingayin ka. Hindi na tayo makakatigil dito. Delikado. Tumatapang na din ang amoy bulok sa paligid. Baka nasa malapit na humahabol sa atin. Eduardo, parang may narinig akong ungol. Oo, narinig ko din. Anak naman ng tokwa. Wala pang tauhan ng tubuhan na gagala-gala ngayon. Eduardo, Bakit? may umahawi sa mga tubo. Ayun o, tingnan mo. Aswang! Ayon sa pagkakalarawan ni Eduardo, itim ang balat ng aswang. Tapos, kurkubado at kulot ang buhok. Nangangamoy bulok na karne. Naisip ko tuloy, siguro kung ako ang nakakita ng ganun, baka pinanawa na lang ako ng ulirat. Pero iba si Eduardo. Sa gitna ng takot niya, nagawa niyang ilapag si Rosalinda at hagipin ng sanga na nasa may paanan nila. Ipinagwasiwasan niya yun hanggang sa tamaan ng aswang sa mukha. Tumakbo na tayo! Saan
mo naman nakuha yung sanga na ipinangataw mo dun sa aswang? Sa lapag, nakapal ang kamay ko nung papalapit ang aswang sa atin. Rosalinda! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nadapa? May napilipit ba sa'yo? Pinupulikat ako. Naalintik na tayo niyan. Amina, titingnan ko. Bigla na lang na naramdaman ni Eduardo ang malakas na pagbangga sa kanya ng kung ano. Yung sigaw lang ni Rosalinda ang malinaw sa kanya. Para siyang manika na inihagi sa damuhan sa lakas ng pagkakabangga sa kanya. Ilang beses siyang nagpagulong-gulong sa damuhan. Narinig niya ang sigaw ni Rosalinda sa di kalayuan. Eduardo! Aray ko! Kumanti talagang loko. Ano? Bakit hindi mo pa ako tuluyang nilapa, ha? Nasaan ka? Ano bang nangyayari sa'yo? Hinahamon mo ba yung aswang? Magpasalamat ka nga hindi ka tuluyang nilapa eh. Hindi. Sa tingin ko, pinaglalaroan niya tayo. Parang sa mga pusa kapag nakakahuli ng daga. Ano? Makinig ka, Rosalinda. Hindi tayo hayaang makaalis ng aswang na yan. Anong gagawin natin? Diyos ko po, palapit na. Tumayo ka na, Eduardo. Manakbo na tayo. Hindi ko na kaya. Napilipit ang kanang bukong-bukong ko. At sa tingin ko, malala din ang tama ng tuhod ko. Hindi kita iiwan dito. Iiwanan mo ako dahil kailangan may makaligtas kahit isa sa atin. Ayoko. Ano ba? Huwag matigas ang ulo mo. Kukunin ko ang atensyon ng aswang na yan. At habang abala siya sa akin, manakbo ka ng mabilis. Huwag kang lilingon. Eduardo. Ayan na. Malapit ang tarantado. Sa hudot ko, ha, Rosalinda. Dito. Dito! Nandito ang hinahanap mo! Gago! Handa nang mamatay si Eduardo, pero bigla siyang niyakap ni Rosalinda. Sinusubukan niyang itulak ang babae, pero kapit ako yun sa kanya. Dahil sa takot, nanlambot ang tuhod niya at napaupo na lang siya. Niyakap niya pabalik si Rosalinda at hinintay na lang ni Eduardo na lapain siya ng aswang. Pero hindi yun nangyari. Nakarinig siya ng malakas na ingay, parang pagaspas ng ibon. Tapos narinig niyang sumigaw si Danilo. Magkakamatayan muna tayo! Bago mo makante ang pamilya ko, Kaspian! Isang akbang napapalapit pa, Kaspian. At magpapang-abot talaga tayo! Yang mga kamag-anak mo ang pumapak sa ari-arian ko! Kahit ano pang dahilan mo, may kasunduan tayo na hindi natin kakantihin ang kahit na sinong kaanak ng Vicente o Cervantes. Pwe! Sabihan mo yung mga kapamilya mo. Minsan ko pa silang makita dito sa teritoryo ko. Hindi ko sasantuhin ang kasunduan natin. Tatandaan ko yan, Kaspian! Mabuti ko ganon. Umalis na kayo sa teritoryo ko. Oo, alis kami. Wala kaming dahilan para manatili dito. Ninong, Tayo na, bumalik na tayo sa atin. Nung nasa sala na sila ng mansyon at nakaupo na sa sofa, ratsyada na ng paninermon si Danilo. Pati si Ernilda ay parang naging Armalite ang bunganga na niratrat sila ng pangaral na parang wala nang katapusan. Si Rosalinda naman nakatungo lang na tinanggap ang lahat. Kaya naman ang matapos ang paninermon sa kanila, hindi nakapigil si Eduardo na hindi tanungin si Rosalinda at nabigla siya sa sagot nito. Naintindihan ba ninyo? Opo. opo. Kung naintindihan ninyo, mabuti. Diyan na muna kayo. Magpapahangin ako sa labas. Bahala ka na sa kanila, Ernilda. Huwag nang mauulit na magpagabi kayo sa labas ha, maliwanag. Maliwanag po sa sikat ng araw, Ninang. O siya, magpahinga muna kayo dyan. Magpapahanda lang ako ng tsaa. Himala, hindi ka sumagot, ni ka putok. Mali naman kasi talaga tayo, Eduardo. Ang layo ng nilakad natin tapos hindi tayo nagpasama kahit sa isang katiwala. Ba? Nagbabayad na yata ang maldita nilang pamangkin, ha? Paano? Dito ka na. Hindi ko alam. Nag-iisip pa din ako. May hanggang Miyerkules pa naman tayo. Kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita, Rosalinda. Maraming salamat. Nang sumunod na araw, naging maayos ang maghapon nila. Napansin din ni Eduardo na medyo nag-iba ang pakikitungo ni Rosalinda sa tsuhin at siyahin nito. Hindi na niya naririnig na nanunuya si Rosalinda kapag sumasagot sa mga tanong nila. Kaya naman ang makakakain sila ng hapunan at nagpunta sila ni Rosalinda sa hardin para magpahangin, inalam ni Eduardo ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali ni Rosalinda. Rosalinda, To, bakit? huwag ka magagalit, ha? Pero parang napansin ko na maayos ng pakikitungo mo sa mga tsuhin at tsahin mo. Talaga? Sa tingin mo kaya pansin din nila?
Sa tingin ko naman oo. Sana nga. Pero bakit? Anong nagpabago ng isipan mo? Parang piniga ang puso ko nang makita ko si Tio Danilo na humarang. Nung muntik na tayong lapain ng aswang na si Caspian. Napagtanto ko na mali ako sa bintang na itinapon nila ako dahil ayaw nila ng responsibilidad. Mabuti naman. At handa ka ng buksan ng isipan mo. Oo. Tapos nung nasa salas tayo, nung pinapagalitan nila tayo, O ano? Nagalit ka. Kaya hindi ka nalang kumigbo. hindi. Nakita ko sa kanilang tunay na malasakit. Naalala ko sa kanilang mga magulang mo, Eduardo. Anong ibig mo sabihin? Tanda mo ba nung 13 ako? 19 ka naman nun. At kutsero ka sa paupahang kalesa ng tiyuhin mo. Kinulit kita na gusto kong hawakan yung renda. Tanda ko yun. Nabalaho yung kalesa dahil hindi ko kayang igiyan ng ayos yung kabayo. Tumumba tayo. Tapos muntik pang madaganan ng kalesa. Puro galos tayong dalawa. Grabe ang palo ni Itay sa akin nun. Nakailang haplit ng sinturon sa akin. Para daw magtanda ako. At wag nang umulit pa. Tama, yun nga. Kahit ako napalo, binungangaan din tayo ng nanay mo. Pero nang matapos sila, niyakap nila tayo. Sinabi nila na sobra silang nag-alala. Totoo yun. Ramdam na ramdam kong panginginig ni tatay nung yakapin niya ako. Yun mismong nakita ko kay Tio Danilo. Nung protektahan niya tayo sa aswang. Tapos nung pinapagalitan niya tayo, nakita ko din ang sobrang pag-aalala ni Tia Arnilda. Nangingilid din ang luha niya nung niraratyadahan tayo ng pangaral. Oo, nakita ko din yun. Isa pa, kadugo ko sila. Hindi tama na tinitikis ko sila. Kahit na sila nang lumalapit sa akin at handang magpaliwanag. Mabuti naman. At naglinaw ang iyong isipan. Tama ka nga, Eduardo. Hindi ko man sila nakapiling. Hindi naman nila ako pinabayaan. Kahit na pera lang ang ibinibigay nila. Masaya ako para sa'yo, Rosalinda. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin kay Tio Danilo at Tia Arnilda na hindi na muna ako aalis. Na gusto ko nang malaman ng dahilan kung bakit kailangan nila akong ilayo. Hindi na kailangan, Iya. Oh. Narinig na kita. Sapat na yun sa akin. Sa amin ang Tia Ernilda mo. Napatingala si Eduardo sa malaking puno ng akasya. Nang makarinig siya ng ingay na parang pagaspas ng malalaking pakpak ng ibon. Mula sa sanga ng nasabing puno ay bumaba ang isa pang malaking itim na ibon. Manghang napatitig si Eduardo hanggang sa naging si Ernilda ang ibon. Napaigtad pa si Eduardo nang lampasan siya ng nananakbong si Ernilda at masayang-masaya na sinugod ng yakap si Rosalinda. Iha! Pinasaya mo kami ng gusto. Tio Danilo, Tia Arnilda. Kanina pa po ba kayo dyan? Kararating ko lang. Galing ako sa paghahaponan. Hindi ako nakagawa ng ingay dahil napansin kong seryoso ang pinag-uusapan niyo ni Eduardo. Yun nga po, hindi na po muna ako aalis. Gusto ko pong makilala ang pamilyang pinanggalingan ko. Ang pamilya natin, ang mga Vicente. Salamat, Iya. Tiyo, ayoko pong sirain ang magandang saglit nyo pero... Magandang gabi sa'yo, Danilo! Anong sadya mo, Caspian? Itong iniwang ko sa talahiban na dapat ay kanina nyo pa nilinis. Sino yan? Buhay pa ba yan? Buhay? Sino ba ang payaso na ito, Danilo? Baka pwedeng... bibigay mo na lamang sa akin bilang hapunan ko. Diyos ko po. Gusto mo yatang dumadak ng dugo dito, Caspian? Miyembro ng pamilya namin ang pinagnanasaan mong lapain. Ernilda, Makinig ka sa kapatid mo, Ernilda. Hindi mo naman siguro gustong ipamukha ko pa sa iyo ang dahilan kung bakit nasa ganito tayong sitwasyon, hindi ba? hindi na kailangan pa, Caspian. Iwan mo na lang yan. At kami nang bahalang umayos ni Ernilda. Ang laking pasalamat ni Eduardo nang tuluyan ng umalis si Caspian. Pero parang namang nanloloko si Caspian. Bigla itong huminto at humarap ulit sa kanila. Ang sumunod na mga salita ng tumatayong puno ng mga Cervantes ay nagbigay ng tensyon sa paligid. Asa nga pala? Naku naman, pabalik pa. Hindi nyo pa yata pinapakilala sa akin yung babaeng dayo na kasama nyo, Danilo. Nakita mo na siya, Caspian. Sila nang inaanak kong si Eduardo na sinubukan mong lapain. Pero, hindi mo pa siya formal na pinapakilala sa aming mga Cervantes.
ni hindi mo inimbita ang sino man sa pamilya ko nung nagkaroon ng kasiyahan dito sa inyo? Nakaligtan lang. Nakaligtaan? O talagang sumusunod ka sa yapak ng mga ninuno mo na mahilig magbitbit ng dayo? Wala akong ganong layunin, Caspian. Bayaan mo, sa parating na pista ng santo na si San Jose, formal kong ipakikilala ng aking pamangkin sa inyo. Pista! At talaga namang bumanggit ka pa ng pangalan ng santo. Nakikibagay ka sa mga hampas lupa mong tauhan, sa mga normal na tao. Ha? Ang mga normal na tao na yon, ang pinakikinabangan natin sa pananim at sa yamang tinatamasa natin, maging sa pangunahin nating pagkain. Ang pakikisama nyo ng pamilya mo sa normal na tao, ang pumatay sa buong pamilya ng nakababatang kapatid ni Lolo Teroy. Nakalimutan mo na yon? Hinding-hindi namin yon nalilimutan, Caspian. Dahil hindi ka nagkukulang na ipaalala yun sa amin. O anong gusto mo ngayon? Lalaban ka, ha? Lalaban ka ba? Halika, nangangati na ang mga pangil ko. Tama na, Caspian! Ipinaalala ko sa iyo na may kasunduan tayo. Kung sakaling handa ka ng baliin yon, sige lang, kantiin mo ang kapatid ko! Hindi pa ngayon, Danilo. Hindi pa. Pero darating tayo dyan. Sa ngayon, ayusin niyo ang kalat na ito. Diyan na kayo! Pagkatapos ng insidenteng yun, sinabi lahat ni Danilo kay Rosalinda at Eduardo ang istorya ng pamilya nila, kung bakit may sigalot sa pagitan ng mga Vicente at Cervantes. Sinabi din sa kanila ni Danilo kung bakit pumapayag sila ni Ernilda na maging tagalinis ng kalat nila. Kaya naman ang dumating ang araw na haharap sila sa mga Cervantes, hindi halos makatayo si Eduardo dahil panay ang panginginig ng tuhod niya. Oh, dito tayo sa may salas. Sinabihan ako ng mga katulong na nakita na nilang pumasok ng bakuran natin ang mga Cervantes. Ninang, baka pwede po hindi na ako humarap. Ayaw pong tumigil ng panginginig ng tuhod ko. Kailangang humarap ka, Eduardo. Magiging proteksyon mo yon dahil makikilala ka bilang parte ng aming pamilya. Saglit lang naman tayong haharap, Eduardo. Tiisin mo na. Rosalinda, kumain ka na ba? Opo, tiya. Sabi po kasi ninyo, hindi ako maaaring makita ng mga Cervantes na kumakain ng normal na pagkain ng tao. Dahil ipakikilala niyo ako bilang aswang na kagaya niyo. Oo, pasensya ka na. Pero hindi talaga nila dapat malaman na normal na tao ka. Huwag po kayong mag-alala, tiya. Nauunawaan ko po. Oh, eto na sila. Nagsipasok na. Hayaan natin si Kuya Danilo ang sumalubong sa kanila. Caspian, salamat sa pagdalo. Danilo, salamat sa imbitasyon. Siya nga pala. Ito ang aming pamangkin na si Rosalinda at ang inaanak namin na si Eduardo. Magandang gabi, Senyor Caspian. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ganon din ako. Nauutal ka, iho. Pumanatag ka lang. Hindi ako nangangahay ng tao. Pwera na lang kung gutom na ako. Magandang gabi sa inyo, Senyor Caspian. At ganun din sa pamilya niyo. Magandang gabi din sa iyo, Rosalinda. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang ilan sa aking mga kapamilya. Ito ang aking uniko iho, si Julio. Magandang gabi sa iyo, Rosalinda. Ikinagagala kitang makilala. Ganun din ako. Dayo si Julio dito. Kararating nga lang niya noong isang araw. Doon siya lumaki sa iba naming mga kamag-anak. Ganun po ba? Pero sa tingin ko naman ay hindi yun mamasamain ng mga Vicente. Hindi ba? Dahil mahilig naman ang pamilya niyo sa mga dayo. Kahit mga dayong nagdadala ng gulo. Mabiro ka talaga, Caspian. Alam mo naman sa panahon na ito, kaming mga Vicente ay hindi magdadala ng ganong uri ng dayo. Alam ko naman, kinabahan ba kayo? Tulad ng sinabi ni Danilo. Ganito lamang kaming magbiruan
walang dapat na ipag-alala. Nasa na nga ba ako? Ipinapakilala mo sa pamangkin at inaanak namin ang pamilya mo. Tama. Ito naman ang aking esposa na si Josefina. At ang nakababata kong kapatid na si Telma. Magandang gabi, Danilo, at sa pamilya mo. Magandang gabi sa inyo. At itong nakaupo sa silyang digulong ay ang aming lolo na si Lolo Teroy. Isang karangalan po na makilala ang inyong pamilya. Alin na kayo sa loob, Caspian? Doon na tayo magpatuloy ng ating usapan. Nagpahanda na ako ng espesyal na lamesa para sa inyo. Mabuti pa nga. Kaya dyan. Anong tinutunga nga ninyo? Iuwi nyo na si Lolo Teroy. Wala naman niyang gagawin dito. Pasimpleng humiwalay si Rosalinda at Eduardo nang maihatid nila sa espesyal na lamesa ang mga Cervantes. Naupo sila malapit sa may kusina ng mansyon at palihim na pinanood ang mga bisita. Napansin ni Eduardo na hindi maalis ang tingin ni Rosalinda kay Julio. Ang sakit ng kalooban niya, dinaan niya sa biro. Ang gwapo, no? Oo, tama ka. Matipuno din. Oo, sobra. Mistizo pa. Hindi katulad ko na kayo manggi. Gusto mo siya, no? Ha? No? Hindi Anong gusto? Sino may gusto? Kanino? Tatanggi ka pa? Ayan. At di mo maalis-alis ang titig mo sa Hulyo na yan. Hindi naman. Rosalinda, alam mo matagal na akong may pagtingin sa'yo. Sa tingin mo ba, hindi ko mahalata kung nagkakagusto ka sa iba? Naniniwala kang mapaglalalangan mo ko? Hindi naman sa ganun, pero... Kung mahalin mo ako pabalik, salamat. Pero kung magmamahal ka ng iba, masasaktan ako. Pero hindi ko mamasamain. Salamat sa unawa at pagmamahal, Eduardo. Yun nga lang, ang lalaking yan ay anak ng kalabang pamilya nyo. Humahanga lang naman ako. Hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Saglit lang na nagtagal sina Telma at Josefina. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan ay nagpaalam na ang mga ito na uuwi na. Si Julio naman ay biglang tumayo at nagpaalam na papunta sa hardin matapos nilang makita na may ibinulong na kung ano si Caspian. Ilang sandali pa at nakita nilang papalapit sa kanilang dalawa si Ernilda. Kayong ang dalawa ay sumilip sa hardin. Baka kung ano nang ginagawa ni Julio doon, hinahanap na nung ama. Ano? Gusto niyo pa po kami na maging yaya ng anak ng Caspian na yun? Sige na naman, Rosalinda. Isama mo na din itong si Eduardo. Bago niyo puntahan si Julio, dumaan kayo sa kusina. Kumuha kayo ng asin bilang proteksyon niyo. Lakad na. Tia, talaga po bang ganito na lang ang papel ng mga Vicente? Alalay ng mga Cervantes? Alam mo ang sitwasyon ng pamilya natin, Rosalinda. Nagbabayad utang tayo sa kasalanang nagawa ng ating pamilya. Kaya tayo nakikisama. Kasalanang hindi naman po tayo ang may gawa. Kung hindi yung matatanda. Wala tayong magagawa, iha. Minalas na tayo ang sumambot ng gulo nila. Baka nga po mamukat-mukat natin. Sa panig talaga nilang mali. Di ba, Eduardo? Ano daw? Hininto ko talaga si Lolo Elias sa pagkikwento nang marinig kong yung salitang mamukat-mukat. Tinawanan ako ni Lolo. Ayon sa kanya, ang ibig sabihin ng mamukat-mukat ay malalaman nyo na lang. O sa wikang Ingles ay before you know it. Napakamot ulo na lang ako. Ibang klase talaga ang lalim ng Tagalog noong araw. Natatawang nagpatuloy si Lolo Elias na magkwento sa akin ng tungkol sa karanasan ni Eduardo. Alam mo, Rosalinda, tama si Ninang Ernilda. Ano bang magagawa natin? Nagkasala yung asawa ng Concepcion Vicente na lola nila sa... Lola namin sa tuhod. At hindi basta kasalanan yun. Buong pamilya nung nakababatang kapatid nung si... Ano nga pong pangalan, Ninang? Eleuterio Cervantes, yung lolo Teroy nila. Ano ba, Eduardo? Abay, puro ka na lang tanong kay bata mo pa para mag-ulyanin. Sensya na po, Ninang, pero ayun na nga. Namatay ang buong pamilya nung nakababatang kapatid nung lolo Teroy nila. Ipapaalala ko lang sa iyo ha, na alam ko din ang istorya. Tayong dalawang kwinentohan ni Tio Danilo. Kung ganon, dapat mong maunawaan ang sitwasyon ng mga Vicente. Naiinis po ako sa kanila, lalo na sa Caspian na yun. Huminahon ka, Rosalinda. Lakad na kayo sa hardin at ibalik niyo si Julio dito. Si Ernilda naman! Ay, wag mo ako sigawan, Rosalinda. Doon ka na muna sa labas at magpalamig ka ng ulo. Ako may malapit ang madala ng galit mo, baka kung anong magawa ko sa mga Cervantes na yan.
Sumunod sila ni Eduardo sa utos ni Ernilda. Magkasama silang pumunta ni Rosalinda sa hardin. Pero pagdating nila doon, panibagong problema ang inabutan nila. Isang problema na tuluyang magbubukas ng daan sa love story ni Rosalinda at Julio. Kumalma nga. Parang gusto mo yatang hamunin ng away ang mga Cervantes. Hindi ko kayang kumalma. Nagpupuwis ang damdamin ko. Dahil lang sa lintik na kasalanan na yon, nagdusang pamilya namin, nagkahiwa-walay kami. Dahil nagkaroon ng ubusan ng lahi sa pagitan ng mga pamilya nyo, isinasabit nga daw ang bangkay ng bawat miyembro ng pamilya na namamatay sa mga bakod ng kanya-kanyang bahay nila, di ba? Ayun na nga. Hindi pa ba sapat na nagkaubusan na sila? Iilan na lang natira sa pamilya ng Vicente at Cervantes. Oh, narinig mo yun? Marami akong naririnig sa ngayon. Ano ba? Seryosohin mo naman ako. Ang alin ba? Parang nakarinig ako ng mga kaluskos. Doon sa likod ng mga halaman. Huwag na nating pakialaman. Bumalik na lang tayo sa loob ng bahay. Teka, sisilipin ko lang. Rosalinda naman, alam mo kung anong uri ng pamilya mo. 3 lang ang pamimilian mo dyan. Kagaya ng... Maaring yan ay isang aswang na Vicente, aswang na Cervantes, o hayop na ligaw. Sisilipin ko lang. Nako po. Patawad binibining Rosalinda. Hindi ko sinasadya. Julio? Rosalinda! Lumayo ka sa lalaking yan! Nakita ni Eduardo na puno ng dugo mula nguso hanggang baba ang mukha ni Julio. Umaagos na din yun sa liig ng lalaki. Ngunit si Rosalinda, parang na-estatwa. Napatulala nang magtama ang tingin nila noong lalaki. Habang pinapanood sila ni Eduardo, unti-unti niyang naramdaman ang pagkabasag ng kanyang puso. Kung paano, hindi ko alam. Pero yun ang mismong pagkakasabi sa akin ni Lolo Elias. Teka, ako ito si Julio. Oo, kilala kita. Pero baka pwedeng umalis ka na sa pagkakadagan kay Rosalinda? Pasensya na. Eto, aalis na ako. Etong kamay ko, Rosalinda. Abutin mo para matulungan kitang tumayo. Salamat, Eduardo. Nasaktan ka ba? Narinig mong umaray, di ba? Hindi naman masyado. Bakit ka ba nandyan, Julio? Kasama ka lang kanina ng mga magulang mo nang ipakilala ko ng tiyuhin mo sa pamilya nyo. Puro dugo ka pa. Pahiran mo nga yan. Ha? Dugo? Anak ng turkwata, sumuka pa. Anong nangyayari sa'yo, Julio? Hindi ko kayang kumain ng tao. Ha? May parating. Ano? Tama siya. Ayan na si Ninang Ernilda. Palapit dito. Ay, nako, Rosalinda. Buisit na din ako sa mga Cervantes na yan. Ano ba yung alibad-bada? Ay, ano ba yan? Julio, anong ginagawa mo dito? Nakaalis na mga magulang mo. Senyora Ernilda, pasensya na po kayo. Uuwi na po sana ako kanina pa, pero dinatnan ko na nandito ang mga tauhan ni Papa. Isinubsob po nila ako sa wasak na katawan. Naku, susuka na naman! Ay, nako, Julio. Malaking gulo tong ginawa mo. Pwede po bang ilihim na lang natin? Kagaya po ng dati. Noong unang beses na malaman po ninyo ang kalagayan ko. Alam mong hindi maaari ang nais mo, iho. Tanda mo din naman siguro kung anong ginawa ng ama mo nung malaman niyang nalaman namin ang kalagayan mo. Pero hindi ko po talaga kayang kumain ng tao. Ay, papaano na ba ito? Teka, may iniwanan na hapunan sa'yo? Saan? Nandun po sa likod ng halamanan. Dito lang kayo. Titingnan ko lang ang estado ng problemang iniwan nitong si Julio doon sa likod ng mga halaman. Ano ba ito? Ano kayang nakita ni Ninang? Malay natin. Pero kung ano man yun, malalaman natin. Dahil haya na siya, At nakalabas na mula sa likod ng mga halaman. Ay, mahihirapan ang mga maglilinis. Grabe naman ang ginawa doon. Pasensya na po kayo kay Papa. May magagawa ba kami? Bigla na lang nahawi yung mga talahib sa bakanting lote. Lumabas doon ang aswang na itim ang balat at kulot ang buhok. Galit na galit yung umungol. Si Julio naman ay biglang tumalungko at napaluhod. Papa, patawad po. Caspian! Magunos dili ka! Anak mo pa din si Julio! Madali kayo! Eduardo, Rosalinda, takbuhin niyo si Kuya Danilo! Baka mapas lang ni Caspian ang kanyang anak! Malaking problema ito! Ernilda! Tumakbo na kayo! Tayo na, Rosalinda! Puntahan na natin si Ninong sa loob! Si Tia! Nakita ko nang sugurin siya ng aswang! Nalimutan mo na ba? Aswang din si Ninang Ernilda!
kakayanin niya yon. At saka parang narinig kong pagaspas ng malaking pakpakang ibon. Sa tingin ko, nagbago na din siya ng anyo. Pero, paano kung mapahamak siya? Mukhang galit na galit yung aswang. Mas mapapahamak siya kapag nanatili tayong nakatayo dito at nag-uusap ng ganito. Hanapin na natin si Ninong. Siya lang ang makakaawat sa kanila. Panayang takbo sila sa loob ng mansyon. Binubuksan nila ang bawat kwarto na madaanan. Si Rosalinda naman, panayang sigaw at tawag sa pangalan ni Danilo. Hanggang sa... Nasaan na ba si Tio Danilo? Tio Danilo! Nasaan po kayo? Ninong! Nasaan na ba yun? Ninong! Oh, bakit kayo nagkakagulo? Nandito lamang ako sa aking silid. Saglit ako nagpalit ng mas preskong damit. Anong problema? Si Ninang po nasa hardin. Sinugod po kami ng aswang na binangunan. Ano? Tio, si Tio Ernilda po. Baka po mapahamak siya. Sa intindi ko po, si Senyor Caspian po yung aswang. Dito lang kayo, Eduardo. Huwag na kayong susunod, Sarde. Ako nang bahala. Lumipas ang ilang sandali dahil sa pakiramdam ni Eduardo at Rosalinda ay sobrang tagal. Ilang beses nang ginusto nila ni Rosalinda ang sumunod. Pero kapag naiisip nila na mga tao lang sila, napapatigil sila at naiisip na makakabigat lang sila sa sitwasyon. Kesa maging pabigat, pinili na lang nila ang maupo malapit sa kwarto ni Danilo at maghintay. Ano na kayo nangyayari? Kung sumunod na kaya tayo? Kung sakali man na sumunod tayo, anong magagawa natin? Pero paano kung kailangan nila ng tulong natin? Rosalinda, mga tao lang tayo. Tao ka na nagkukunwaring aswang. Sa pakiusap ng tiyuhin mo, nalimutan mo na ba? Hindi ko yun nalilimutan, Eduardo. O yun naman pala eh. Isa pa, alam naman natin kung anong pwedeng mangyari kapag nabuking tayo na hindi aswang, di ba? Nanaisin tayong lamunin nung siraulong si Caspian Cervantes. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Ang hirap ng ganito. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Malalaman na natin. Anong ibig mong sabihin? Ayun oh, tanaw ko mula sa bintanang katapat ko. Palapit na dito sa mansyon si Tio Danilo. At sa tingin ko, si Tia Ernilda ang pangko niya sa kanyang mga bisig. Diyos ko po, si Tia Ernilda. Halika na, salubungin na natin sila. Nakakaawa ang sinapit ni Ernilda. Bubog sarado. Halos hindi na makilala ni Eduardo ang mukha ng kanyang ninang dahil sa dami ng galos at pasa. Tadtad din ang kagatang braso at binti. Tumulong sila ni Rosalinda sa paglalanggas at pagbebenta ng mga sugat ni Ernilda. Pagkatapos ay hinayaan na nila siyang magpahinga. Madaling araw na noon. Kasama si Danilo, nagtungo sila sa sala. Tahimik na umupo sa sofa. Hanggang sa... Kahit po ba nabugbog na si Tia Ernilda? Pananatilihin niyo ang kasunduan niyo sa mga Cervantes? Wala akong magagawa. Nagbabayad kami ng tiyahin ninyo sa kasalanan ng ating pamilya sa kanila. Inaabuso na po nung Caspian na yun ang sitwasyon. Alam ko, kaya nga kita pinoprotektahan. Minsan kita pinauwi dito para ipaalam sa iyo ang sitwasyon. Opo, alam ko, Tiyo. Nasa oras na mamatay na kayo ni Tia Ernilda, aalis ako dito nang walang lingong likod. Nalilimutin ko ng pagiging Vicente ko. Pero yun po ba talagang tama? Bakit? Nanaisin mo pa bang manatili rito? At magaya sa amin ang tiyahin mo na mga alipin ang kasalanang hindi naman kami ang gumawa? Yun ba? Bakit po hindi niyo alamin ang totoo? Ano pa ba ang dapat alamin? Ha? Wala. Dahil sa katotohanan na may namatay sa pamilya nila. Dahil sa pagdadala ng dayo dito ni Lola Concepcion ay isang bagay na maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya nga po, hindi po nagtutugma ang kwento. Ano bang pinupunto mong bata ka? Bakit gagawin niyo ng asawa ni Concepcion? Gayong kasal sila at magkakaanak na. Pumayag din siyang madala dito at makilala kayo. Dahil nga, hindi niya kami tanggap ng mga aswang. Kung talagang hindi niya kayo tanggap, bakit po siya pinakasalan ni Concepcion? Sabi po ninyo, para kay Concepcion, mas matimbang ang pamilya. Tama yon. Doon kilala si Lelang Concepcion. Ang walang kapantay na pagmamahal niya sa pamilya. Kaya sigurado ako na kung hindi kayo tanggap ng lalaki, hindi siya papayag na mapakasal. Kung totoo man ang kutob mo, lumabas man ang katotohanan, wala na din tayong magagawa. Ano pong walang magagawa? Lalabas ang katotohanan, Tiyo. Matatapos ng pang-aabuso sa inyo ng Caspian na yon. Matatapos ang sigalot ng ating mga pamilya. Paano pa? Patay na ang lahat ng sangkot sa nangyayaring gulo. Hindi, Tiyo. May isa pang buhay, di ba? Sabi niyo po, nakatago lang sa isang silid si Eleuterio Cervantes. Oo, pero balita ko, wala na daw sa katinuan. Kahit pa, Tiyo.
Ang mahalaga nandyan lang siya. Isa pa, malay ba natin kung nagkukunwari lang ang matandang yon? Ibang klase ang convincing power ni Rosalinda. Napapayag niya si Danilo sa balak niya. Napailing na lang at namangha si Eduardo sa kakulitan ng dalaga. Nang makuha nila ang thumbs up ni Danilo, agad silang lumakad. Inuna nilang magtanong-tanong sa mga tauhan. Sumunod ay sa mga matatandang matagal nang nakatira sa malapit. Hanggang sa ang tanging natitira na lang ay ang palengke. Hapon noon, nagpapahinga ang dalawa sa may plaza. Pagod na ako. Ang sakit na ng mga binti ko. Hindi ka ba napapagod? Ilang araw na nating sinusuyod ang lugar na to. Napapagod na din ako. Pero para ito sa pamilya namin, kaya hindi ako pwedeng sumuko. Parang kailan lang. Ayaw mo sa kanila. Ngayon, gusto mo na silang iligtas mula sa nangaapin na kaspya na yon. Kung pwede nga lang na diretsahan tayong magtanong. Pero kabilin-bilinan ni Tio Danilo, huwag tayong magpapahalata. Tama naman si Ninong. Baka kung anong hurumintadong gawin ng kaspyan kapag naalamang pinapakialaman natin ang nakaraan. Siya pa talaga, no? Isipin mo na lang, Rosalinda. Usaping dangal ng pamilya ang nakasalalay sa ginagawa mong pakikialam. Siyempre, kung tama ang kutob mo, mapapahiya sila. Maiba ako. Kumusta na kaya yung Julio? Alam mo, malapit na ako magtampo sa'yo eh. Simula nung makita mong lalaking yun, napansin ko, palagi mo na lang siyang nababanggit. Hindi naman. Seryoso ako, Rosalinda. Hindi mo ako mapaglalalangan. Madalas na bukang bibig mo siya eh. Umaming ka nga. Nabighani ka sa lalaking yun, ano? Kung sabihin kong oo, magagalit ka ba? Mag-aalala ako ng husto para sa'yo. Alam mong anak siya ng kalabang angka ng pamilya niyo. Hindi ko yun malilimutan, Eduardo. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nung una humanga ako sa kanya dahil Dahil gwapo. parang ibang dating kung kapwa lalaki ang magsasabi na gwapo ang kapwa lalaki niya. Kung pinaghihinanaan mo akong binabae, magagalit na talaga ako. Binibiro lamang kita, Eduardo. Mukhang akong binibiro ng tadhana. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mapagbiro ang tadhana. Dahil ang pinag-uusapan nating tao, hayan, at palapit sa atin. Ha? Nasaan? Tingnan mo nga ako, magulo bang buhok ko? May dumi ba ako sa mukha? Wala, pero kung gusto mo, guguluhin kong buhok mo at papahiran kita ng uling. Eduardo! Hayan na siya. Iiwan ko muna kayo saglit para makapag-usap kayo. Hindi mo naman kailangan umalis. Nauuhaw ako. Maghanap ako ng palamig. Magandang hapon sa inyo, Eduardo, Rosalinda. Magandang hapon din naman sa'yo, Julio. Maiwan ko na muna kayo ni Rosalinda. Maghahanap ako ng naglalako ng maiinom. Parang may namataan ako doon sa may kantong yon. Salamat. Rosalinda, iiwan muna kita kay Julio, ha? Sige. Kahit naman ako, kung sa ibang lalaki nagkakagusto ang babaeng gusto ko na ng matagal, baka magsusuntok ako sa pader at mag-iiyak dahil sa sakit. Buti nga si Eduardo. Palamig lang ang hinanap. Balik tayo sa 1923, matapos ang pag-uusap na naganap kay Rosalinda at Julio. Naglalakad pa uwi si Rosalinda at Eduardo. Medyo papalubog na ang araw noon nang bigla nilang mamataan ng isang matandang lalaki na pamilyar sa kanila. Parang ang saya-saya mo, ha? Huwag mo nga akong tudyoin, Eduardo. Hindi kita tinutudyo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ayan. At hindi maalis ang ngiti sa labi mo. May kakaibang sigla din ang bawat hagbang mo. Lawin ka kaya ng nakaraang mong buhay? Bakit naman? Ang dami kasing napapansin ng matatalas mong mata. Lahat na lang napapansin mo sa akin. Natural, mahalaga ka sa akin. Hindi naman lingid sa'yo ang nararamdaman ko eh. Humihingi ako ng tawad kung nasasaktan kita. Oo, masakit. Pero hindi mo kasalanan. Aking damdamin to. Kung ano man ang maramdaman mo para sa iba. Wala akong hawak doon. Salamat, Eduardo. Maiba ako. Ano nga pala yung nabanggit mo tungkol kay Julio? Bago tayo naghiwa-hiwalay kanina? Sinabi ko sa kanyang ating balak na alamin ng totoo. Sinabi niyang tutulong siya. Mapagkakatiwalaan bang lalaking yun? Anak siya ng mga Cervantes. May tiwala ako sa kanya. Gaya ng pagtitiwala ko sa'yo. Pagtitiwalaan mo talaga. Paanong hindi? Nahalikan ka na din niya. Eduardo, ano ba? Nakaka-iskandalo mga pinagsasabi mo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina. Hindi mo ako mapaglalalangan.
Bigla na lang nangyari. Nagkatitigan kami tapos... Hindi ko na nais pang malaman ng mga detalye. Basta, kung saan ka masaya, doon ako. Salamat, Eduardo. Pero paano kung mahawa ka ng pagkaswang? Matatanggap mo man na hindi ka na normal na tao? Na isa ka na ding nilalang ng dilim? Kumakain ng laman ng tao? Hindi ko makain ng laman ng tao si Julio. Mga hayop ang kinakain niya. O nga pala, no? Sa bagay, wala namang ipinagkaiba yun. Maghahanap ka lang ng hilaw. Eduardo! Ano? Bakit bigla kang nananawag? Ang seryoso pa ng mukha mo. Ayun no. Kita mo yung matanda. Anong meron dun sa... tanda? Ha? Hindi yata... Si Lolo Tero ng mga Cervantes yun ah. Magtago tayo dito sa damuhan, bilis. Dumapa ka ng dapang-dapa, bilisan mo. Ano bang ginagawa natin? Bakit tayo nagtatago? Naku po, palapit na siya. Katawan ba yung kalakaladkad niya? Manahimik ka na muna. Panginoon ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin kapag nakita tayo niyan. Ramdam ni Eduardo ang pagpitik ng mga ugat sa kanyang ulo. Habang abot-abot ang pananalangin niya na huwag silang mapansin ng matanda. Mukhang dininig naman sila dahil nakapagkwento pa nga siya sa inampo niyang si Lolo Elias. Balik tayo sa talahiban kung saan sila nagtatago. Agad silang nanakbo pa uwi nang masiguro nilang nakalampas na ang matatanda. Sinabi nila kay Danilo at Ernilda ang nakita nila. Hindi makapaniwala ang dalawa. Si Eleuterio Cervantes? Ang lolo tiroy ng mga Cervantes? Nakita ninyo na naglalakad na may kaladkad na katawan? Opo, Tiyo. May ilang bagay na puti pa nga pong nakasabit sa bewang niya. Sa may sinturirahan. Kurkumado ba ang mga yon? Parang kopya tulad nito? Yan, ganyan nga po. Mga pangayon na biktima niya. Panga? Ito pong panga natin? Ganitong panga? Oo, panga ng tao. Naku po. Ganun talaga ang mga binangunan. Kapag nasiyan sila sa biktima nila, wala silang itinitira kung hindi ang panga. Parang tropeyo. Oo, Rosalinda, parang ganun na nga. Hindi ito maganda. Kung talagang si Eleuterio Cervantes ang nakita ninyo, malaki ang tsansa na muling dumanak ang dugo sa pagitan ng mga Cervantes at mga Vicente. Hindi po kami magkakamali. Hindi po madaling limutin ang mukha ng matandang yun dahil sa balat niya sa mukha na ubod ng laki at ubod ng pula. Kung ganon, wala akong ibang magawa. Kung di ang ilayo ulit si Rosalinda dito. Tiyo, gusto ko po kayong makasama. Ganon din naman kami, Rosalinda. Pero kung si Eleuterio yon, magkakaubusan ulit ng lahi dito. Brutal ang matandang yon at walang sinasanto. Ano yun? Parang nagkakagulo mga katulong. Tayo, at tingnan natin ang nangyayari. Walang nagbabala o naghanda sa kanila sa kanilang makikita. Sabi ni Lolo Elias, bakas pa din sa mga mata ng tatay niya na si Eduardo ang takot habang ikinikwento sa kanya ang nangyari. Mula sa loob ng bahay ay nilabas nila ang kaguluhan. Ay, Diyos ko pa! Huwag kang tumitig, Rosalinda. Naku po! Kuya Danilo, madali ka! May nag-iwan ng luray-luray na katawan dito! Hindi na ito maaari, Ernilda. Nagkatotoo na ang ikinatatakot ko. Dadanak na naman ang dugo sa pagitan ng mga Vicente at Cervantes. Sinasabi mo bang kamag-anak natin ang... Si Ramilo ito, Ernilda. Ang ating pinsan na si Ramilo. Ano? Sigurado ka ba, kuya? Oo, ang rosas na tattoo na ito ang patunay. Naku po! At sa paraan ng pagpatay, gawa ito ng binangunan. Isa itong pagbabanta. Ipinaalam sa atin na tapos na ang araw ng pagkakasundo. Hindi ito maaari! Kailangan mag-usap ulit kami ni Caspian ng masinsinan. Hindi maganda ang nangyaring pag-uusap sa pagitan ni Caspian at Danilo. Deny until you die ang lokong Caspian. Dahil sa nangyari, naging mahigpit si Danilo at Ernilda kina Eduardo at Rosalinda. Bawal muna silang gumala at mamasyal kung saan. Sa makabagong panahon, grounded. Pero hindi natigil ang lihim na pagkikita ni Rosalinda at Julio. Si Eduardo, ang hardin sa likod ng mansyon at ang talahiban sa bakanting lote, ang saksi. Julio? Anong ginagawa mo dito? Hindi ito ang araw ng dalaw mo. Si Senyor Danila nandyan ba? Wala. May mahalagang lakad sila ni Ninang Ernilda. Kailangan ko siyang makausap. Nasisiraan ka na ba ng tuktok? O
O hindi mo naiintindihan ang salitang sigalot? Alam ko. O yun naman pala eh. May sigalot ang mga pamilya natin. Kaya bakit mo gugustuhin na kausapin si Ninong? Gusto mo na bang pumanaw? Ako na lang gagawa. Palalamunin kita ng asin. Kung sakali man po na nagtataka kayo, gusto ko po na linawin na sa puntong ito, alam na po ni Julio na hindi totoong mga aswang sina Rosalinda at Eduardo. Habang lihim na nagkikita sina Julio at Rosalinda, inamin ni Rosalinda ang katotohanan kay Julio. Mabuti na lang at hindi sila isinuplong ni Julio sa mga Cervantes. Balik tayo sa istorya. Gustong makausap ni Julio si Danilo. Ano ba, Eduardo? Parang nanglolokong isang to eh. Julio, pasensya ka na kay Eduardo. Pero kahit ako kapareho ng sentimiento niya, hindi makakabuti na nandito ka. Baka makalata ang mga tauhan ni Tio Danilo. Kahit saglit lang, may mahalaga lang akong bagay na ipaparating sa kanya. Hindi pabor sa iyong pagkakataon. Baka mapatay ka ng tiyuhin ko. Madami na sa mga kamag-anak namin ang nasawi nito mga nagdaang linggo. At gawa yun ng pamilya nyo. Napilit itinatanggi ng papa mo. Sinasabi pa niya na may sira sa ulo si Ninong Danilo. Hindi nasisira ang ulo ng tiyuhin ninyo. Dahil maging ang pamilya namin ay nagkakagulo na. Ano? Ayon kay Lolo Elias, batay sa kwento ni Julio kina Eduardo at Rosalinda, nagsimula ang lahat nang magsumbong ang mama niya na si Josefina kay Caspian. Mga 2 linggo na ang nakararaan. Naghahapunan sila noon. Caspian, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi na ba makakapaghintay yan, Josefina? Kailangan talagang sa oras ng hapunan mo pa sabihin. Tungkol ito kay Lolo Teroy. Oh, ano namang problema kay Lolo Teroy? Ilang gabi ko nang nakikita na umaaligid sa ari-arian ng mga Vicente si Lolo Teroy. Nababaliw ka na ba, Josefina? Ayon si Lolo Teroy at nakasilyang digulog na. Hindi na rin siya nagkikikibo at palagi lang tulala. Anong sinasabi mong umaaligid sa mga Vicente? Sabi sa iyo, Josefina, huwag mo nang sabihin. Alam mo din ba ito, Telma? Sinabi niya sa akin nung isang gabi, balak niya daw sabihin sa iyo. Pwes, tapos na ang usapang ito. Huwag ko nang maririnig ang kalokohan ninyo tungkol kay Lolo Teroy. Ay, makatayo na nga. Nakakawalang gana kayo. Sabi ni Julio, ilang araw pa ang lumipas, nagsimula silang mamatayan ng mga katulong sa karumal-dumal na paraan. Ang tiya Telma naman niya ang nagreklamo sa papa niya. Umaga noon, nagyaya ang tiya Telma niya ng pagpupulong sa hardin nila. Dito tayo sa hardin, kuya. Huwag ka nang umalis, Julio. Mahalaga ito. Ano bang kalokohan ito, Telma? May lihim na pulong ka pang nalalaman at ayaw mo pa sa loob ng bahay. Baka marinig tayo ni Lolo Teroy. O ano naman kung marinig niya tayo? Ulyanin at baldado na si Lolo Teroy. Teka, si Josefina ba ang nagsabi na gawin mo ito, ha? Hindi, kuya. Ako ang may desisyon nito. Dahil napatunayan ko na totoo ang sinasabi ni Josefina tungkol sa lolo natin. Napatunayan na ano? Nakakagalaw si Lolo Teroy at hindi basta galaw. Nakakakain siya sa labas. Nakakapambiktima. Eto, tingnan mo itong nakuha ko na nakasingit sa maya sinturera ng pantalon ni Lolo Teroy. Oh, ano ba itong mga ito ng tao? Kaya nga, O ano naman? May mga ganyan din ako. Caspian, bago yan. Kita mo at mamasa-masa pa. Hindi. Imposible. Paralisado na siya. Imbalido. Hindi, kuya. Kutob ko nagkukunwari lang siya. Ganun din po ako, Papa. Anong sinasabi mo, Julio? Minsan po, nung hindi ako makatulog, nahuli ko po si Lolo Teroy na lumalabas ng kanyang silid. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nahuli po kasi ako ni Lolo. Sabi niya, papaslangin daw po niya si Mama kapag nagsumbong ako sa inyo. Alam na ba ito ni Mama mo? Opo. At maging si Mama po ay pinagbantaan po ni Lolo. Kaya tumigil na din siya sa pagsusumbong sa inyo.
Dahil sa mga sumbong, nagplano si Caspian na hulihin si Eleuterio. Nagkunwari siyang nasa kwarto na at natutulog at kagaya ng mga sumbong sa kanya, nahuli niya si Eleuterio na papatakas na naglalabas-masok sa mansyon ng mga Cervantes. Sa madaling salita, hindi ito totoong baldado. Ilang araw na minamanmanan ni Caspian si Eleuterio at matapos ang 2 linggo, hinarap niya ang matanda. Madaling araw noon. Nilait-lait ko pa si Danilo Vicente. Tinawag ko pa na baliw. Ngayong totoo naman pala na nakakagalaw kayo. Kuya, ano bang... Ay, Lolo Teroy? Totoo ang mga sinabi ninyo. Nakakagalaw nga siya. Matagal niya na tayong niloloko. Anong gusto mong gawin ko? Maupo na lang habang pinapanood kita na nakikipagmabutihan sa mga Vicente. Hindi pa ako nakikipagmabutihan sa kanila. Paraan ko yon ng pagbabayad sa kasalanang ginawa ninyo noong kabataan ninyo na ayaw ninyong aminin. Ano po? Anong kasalanan ni Lolo Teroy? Ano ginagawa mo dyan, Julio? Kumuha po ako ng maiinom. Kanina pa po ako dito. Teka. Ano bang kasalanan ang sinasabi mo, kuya? Ang matandang ito, ang siyang may kasalanan kung bakit namatay ang buong pamilya ng nakababata niyang kapatid. Ano? Siyang nagsumbong sa taong bayan ng tungkol sa pagkaswang ng mga Vicente. Pero pangalan ng asawa ni Concepcion ang ginamit niya. Naku po. Manahimik ka! Ginawa ko yon dahil nagtaksil sa akin si Concepcion. Dahil hindi siya tumupad sa kasunduan ng pamilya natin na kami ang ikakasal. Bagkus ay sa isang dayo siya nagpakasal at dinala pa dito. Inapakan niya ang pagkalalaki ko. Lintik na pagkalalaki yan! Saan ba kayo dinala ng pagkalalaki niyo? Sa pagkamatay ng kapatid ninyo, ng buong pamilya niya, maging ang mga bata ay nadamay at sinunog ng taong bayan. Dahil sa pagnanais ninyo na mapahamak ang asawa ni Concepcion. Tapos ang usapang ito. Wala akong kasalanan. Wala! Ang mga Vicente ang nagumpisa ng gulong ito. Kaya dapat lang silang magdusa. Kung tumupad lamang sana si Concepcion sa kasunduan, hindi ko yun gagawin. Lolo Tirol! Ano bang gulo yan? Ay! Naku po! Awatin mo sila, Julio! Teka, gigisingin ko mama mo! Papa! Lolo Teroy! Tama na po! Madali ka, Sipina. Awatin natin sila! Anong nangyayari? Sinong kalaban ni Caspian? Si Lolo Teroy yan. Kahit ang sariling dugot laman niya ay kaya niyang saktan? Tama ka, Josepina. Totoo ang nakita mo na nakakagalaw si Lolo Teroy. At patawarin mo kami dahil hindi ka namin naprotektan sa mga banta ni Lolo Teroy. Hindi na yun mahalaga sa akin. Ang mahalaga ngayon ay maawat natin sila. Pamilya tayo. Hindi tayo dapat nagpapatayan ng ganyan. Papa! Lolo Teroy! Tama na! Awat na po! Telma, tumulong na tayo. Baka magkapatayan na sila. Lolo Teroy! Tigilin niyo na po si Kuya Caspian! Julio! Oh, Diyos ko, anak. Huwag ka nang sumali. Baka kumapano ka. Nang matapos ang gulo sa mga Cervantes, halos lahat ng muebles ay nabasag. Panay kalmot din ang mga dingding at sahig. Kumalat na tilamsik ng dugo mula sa kalmutan ng kuko ng mga aswang. Bugbog sarado si Caspian, ganon din si Telma. Hindi nila alam kung saan nagpunta si Eleuterio. Sa utos ng mama niya, pumunta si Julio sa mga Vicente para ibahagi kay Danilo ang nangyari. Ay, Diyos ko po. Ano na nangyari sa pamilya niyo? Hindi ko na din alam. Si Mama lang ang nagpapatakbo ng buong kabahayan ngayon. Dahil baldado si Papa at siya Telma. Magpapadala ako ng tauhan para tumulong sa mama mo. Pero wala akong madamang awa para sa ama mo. Karma na yan. Tio Danilo. Sa sobrang tutok ninyo sa pag-usap ninyo, hindi na ninyo ako napansin na nakalapit. Senyor Danilo. Julio,
Mabuti pa umalis ka na. Saka na kayo mag-usap ni Ninong. Baka masaktan ka niya. Hindi. Dapat ngayon na ito. Sa dami ng kasalanan ng pamilya namin sa inyo, makabawi man lang ako. Sabihin mo, Julio, anong ginagawa ng isang Cervantes sa ari-arian ko? Kayo po talagang sadya ko, Senyor Danilo. Ako? Sabihin mo, binata. Anong magandang dahilan ang pipigil sa akin na paslangin ka? Gayong halos maubos ang pamilya ko, kagagawa ng lulo ninyo na itinatanggi ng ama mo. Wala pong alam si Papa. Kanina lang po niya nalaman ang totoong nakakagalaw si Lolo Teroy. At gusto mong maniwala ako sa pambibilog mo ng ulo ko? Matagal nang alam ng ama mo ang lihim, pero ipinagpatuloy niya ang paninisi sa amin. Tinatarantado mo ako! Tio Danilo, wag po. Wag niyo pong saktan si Julio. Saktan? Isang suntok lang yun sa pangaro sa Linda. Isang suntok! Kumpara sa sakit ng damdamin ko na halos araw-araw may namamatay tayong kamag-anak. Lo siento, Senyor Danilo. Ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng aking Lolo Teroy sa inyo, maging sa pagtatago ni Papa ng totoo. Pero unawain ninyo din po siya. Iniingatan niyo po ang dangal ng pamilya namin. Gusto kong balinaw mong sabihin sa akin ang nalalaman mo. Yung tungkol sa pagkamatay ng nakababatang kapatid ni Eleuterio Cervantes. Ang nagsumbong po sa taong bayan na mga aswang ang mga Vicente ay walang iba kundi si Lolo Teroy. Ano? At bakit naman niya gagawin yon? Nais po kasi ni Lolo Teroy na makaganti sa ginawang pagpapakasal sa iba ni Concepcion. Pero wala silang relasyon. Pero pakiramdam po ni Lolo, naapakan ang pagkalalaki niya. Kaya naisip niya na kung mapapahamak ang pamilya ninyo at malalaman na asawa ni Concepcion ang may gawa, ang pamilya niyo mismo ang papas lang doon sa lalaki. Ibig sabihin, ginamit niya lang ang pangalan ng asawa ni Concepcion. Naalala ko na. Yung sabi ng matandang babae sa atin. Isang lalaking taklob ng salakot ang mukha ang nagsuplong ng mga aswang ang mga Vicente. At ang ibinigay na pangalan ay sa asawa ni Concepcion. Yan din ang naipasang kwento sa amin. Pero parang napaslang ang buong pamilya ng nakababatang kapatid ni Eleuterio. Nahuli sila na kumakain ng tao nang sumugod ang mga taong bayan. Ibang klase. Instant karma. Nag-isip ng masama si Eleuterio sa kapwa at bumumerang yon sa kapatid niya. Nakakalungkot na maraming inosenteng buhay ang nawala dahil lang sa natapakang pagkalalaki. Sabi ni Lolo Elias, matapos malaman ni Danilo ang totoo, agad na sumugod ito sa mga Cervantes. Pero ang tanging nadatnan na lang niya ay ang bugbog saradong si Caspian. Nagkapatawaran ng dalawa. Ipinaubayan na ni Caspian kay Danilo ang gagawin kay Eleuterio. Sa gabing ito, babawiin natin ang nawalang dangal ng mga Vicente. Isa lang ang tutugisin natin. Si Eleuterio Cervantes. Bumaha ng dugo dahil sa kanya. Dugo din niya ang kabayaran. Sasama po ako. Kakayanin mo ba, Julio? Dugo ka pa din ni Eleuterio. Hindi ko naramdam, Senyor Danilo, na magkadugo kami. Ang ginawa niyang pambubugbog kay Papa, ang pagdurusa ni Mama. Maging ang kamatayan po niya ay hindi sapat para mabayaran ang kasalanan niya. Eduardo, sigurado ka bang tutulong ka? Baka mapahama ka. Sa tingin ko po, mas madali natin siyang mahuhuli kung may kasama po kayong tao. Magsisilbi po akong pain. Sige, mag-ingat ka. Kapag naramdaman mo na nasa malapit na siya, pumito ka kaagad. Sige po. At ganun nga ang ginawa nila. Naging pain si Eduardo para maakit si Eleuterio. Hiniwaan niya ang kanyang magkabilang palad at nagpalakad-lakad sa pilapilan. Ilang saglit pa at nakaramdam na siya ng mga kaluskos. Bumaho din ang paligid. Narinig ni Eduardo ang mga mabibilis na kaluskos na papalapit. Pipito na siya para ihudyat na malapit na ang aswang. Pero Nalintikan na ako! Naunahan ako ng pagkatake ng aswang! Tulong! Tulungan niyo ako! Nandito na ang aswang! Hinihigit ako! Ninong! Nandito ako! Bitawan mo ang taong yan! Lolo Teroy! hinataw ni Julio ng kawayan ng aswang.
Panay naman ang pangkukuko ng malaking ibon na wakwak sa aswang ng binangonan. Dahil doon, nabitawan ng aswang si Eduardo at nakatakbo siya sa tabi. Nang makita ni Julio na ligtas na siya, nagbagong anyo na ito. Saksi si Eduardo sa naging madugong laban ng 3 aswang. Di naglaon, napuruhan na sa wakas si Eleuterio. Nagbalik na ang lahat sa kanilang anyong tao. Sa wakas nagbayad ka din ang kasalanan mo sa pamilya ko. Hayop ka! Wala akong kasalanan! Ginawa ko lang ang nararapat. Pinagtaksilan ako ni Concepcion. Pinagtaksilan ko din siya. Manahimik na po kayo! Pagdusahan ninyo sa kabilang buhay ang lahat ng pagkakasala ninyo! Paalam! Eleuterio Cervantes! Natapos na. Opo, natapos na. Hindi pa! Ano? Nagsisimula pa lang isang bagong kabanata ng mga buhay niyo, Ninong. Sa pagkakataon na ito, bilang lolo naman. Ano? Teka lang naman, Eduardo. Katatapos na lang ng gulo. Anong lolo ang sinasabi mo, Eduardo? Buntis na po si Rosalinda. Si Julio po ang ama. Ano? Eduardo! Hindi mo naman ikamamatay yan. Munting ganti ko yan dahil sinaktan yung puso ko.